active daw sila dun sa service. Nagbabalak nga sila dito pumunta sa Canada as a student. Yung wife niya yata yung magiging student. Yung tanong niya is very subjective. Kaya yung mga nagsasabi dito na pangit daw sa Canada, pangit daw yung dyan. Pati yung mga ibon umaalis na. Gusto na mag-migrate sa mainit na lugar. Bye. We'll see you next year. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalik man pa. Turning over. Woo! Yes. Nakatapos ko lang mag-basketball. So kasama yung Maples Basketball. So start na ulit yung liga, yung fall season ng liga dito sa Winnipeg. So yan, every Sunday yan until December, first week ng December. So usually mga kasama namin dyan is yung talagang yung previews, yung mga naglalaro na talaga. So shout out doon sa mga Maples Basketball na tuloy-tuloy, sa organizer, sa lahat ng bumubuo ng Maples Basketball. Maraming salamat kasi nakakalaro yung mga ibang mga members every Sunday. Maples Basketball would like to thank to the sponsors of Season 6 League: Rory Egan of Birchwood Hyundai, Alex Canlapan of ACC Events, Malot Rivera Production, Dr. J. Buenafe, Voyage Care Health Services, Freshco at Henderson, Franz Joseph Tibay, Primerica, Marian Mortel, Financial Advisor, Jet Reyes of McPhillips Toyota, Right Ride, Hendrix De Leon, Auto Detailing Services, Nelson Lantin of Waverly Mitsubishi, John Tigno, YouTube channel. So dito naman sa Canada, ganyan lang ang buhay. Kapag tapos ng trabaho during the weekdays, basketball lang naman ang hiling. Siyempre, pagtapos ng basketball, yung utos naman ni Mrs. ang dapat sundin. Kaya ito, habang kahit umuulan, kahit natapos na yung summer dito, it's official, tapos na ang summer dito sa Canada, kailangan pa rin mag-ihaw. Maganda lang din kasi dito sa Winnipeg, isa sa mga talagang nagustuhan ko rito sa Winnipeg or dito sa Manitoba is sobrang dami ng Pilipino. Para na siyang para na nga siyang Pilipinas kung saan kahit saan ka lumingon dito sa Winnipeg napakarami Pilipino. Minsan nga mapagtataka ka na lang na yung mga Canadian or yung mga puti, sila na yung nagiging foreigner kasi nga sa sobrang dami, even sa mga stores na nandito. Kaya if ever na dito ka mapupunta or pinag-iisipan pong mag-Canada, subukan mo or tignan mo yung option ditong manirahan sa Manitoba. Ganda lang kasi dito, kunyari papunta na kayo rito at ikaw ay naglalaro ng basketball or gusto mo magkaroon ng network ng mga Filipino community dito sa Winnipeg, napakarami. But iba yung kanilang mga profession, iba't iba yung mga kanilang mga trabaho. So isa sa mga tanong na gusto ko rin sagutin is yung isang nag-comment na sa PNP, active daw sila dun sa service. Nagbabalak nga sila dito pumunta sa Canada as a student. Yung wife niya yata yung magiging student and si husband daw ang mag-work permit. Sa mga tanong nila is kakayanin daw ba nilang mag-umpisa dito sa Canada? Kakayanin ba daw nila yung mga gastos? Yung tanong niya is very subjective na kung saan lahat ng tanong na yun ay talagang dumidepende lang talaga kung gaano ka magtitiis, kung gaano ka katipid, kung gaano karami yung dala mong pera, especially kapag student ka dito sa Canada, napakalaki ng pera na kailangan mo. So yan, didepende talaga yan. Pero in general, it's a choice na dapat mong kayanin. Kasi lahat ng Pilipino na nagpunta dito sa Canada, lahat ng Pilipino na nakipagsapalaran dito, lahat yan nagtiis, lahat yan binaba yung pride nila para at least makapag-umpisa sa dito ng bago. Hindi naman ito yung lugar na kapag nag-umpisa ka sa baba, hanggang doon ka na lang. Hindi. Ang maganda rito sa Canada is that you have the opportunity to grow, start from the scratch, start from zero. Didepende yan sa'yo on how you will work on your way up. Kumbaga, hindi ka laging nasa baba. Ang maganda rito sa Canada is that you have the opportunity to grow as a person, to grow your career, and to grow also with your family.
Hindi katulad sa Pilipinas na kapag mahirap ka talaga para i-reach yung goal mo, as in talagang sobrang challenging. Sinasabi ko is that if your status sa Pilipinas, going up is very difficult to reach your goal. Ito naman sa Canada, kapag dito, sa totally, hindi naman kami totally mayaman. Ako, personally, hindi naman kami totally mayaman dito. But still, we can manage to live the life na gusto namin. Hindi dahil pwede kang umutang, hindi dahil maraming bills din dito, but again, the opportunity is very equal, depende sa lifestyle na gusto mo. Again, ang buhay dito, gusto mong maging mahirap ang buhay dito, depende sa lifestyle mo. Kung gusto mo namang papadali, depende sa lifestyle mo. Kaya yung mga nagsasabi dito na pangit daw sa Canada, pangit daw yun dyan, puro utang, it all depends on how you will deal the things na nakapaligid sa'yo. It's just like action reaction to whatever circumstances or whatever scenario that you have right now. So didepende lahat ng resulta mo doon sa action na gagawin mo or doon sa mga reaction on how will you deal with it. So yan, sana nasagot ko yung tanong nyo. Huwag kayong matakot na sumubok, huwag kayong matakot na mag-try dito sa Canada, kasi at the end of the day, it's only you na makakasagot kung anong klaseng buhay ang gusto ninyo. But again, everything has its own purpose. Lahat yan, lahat kami nag-umpisa dyan, and makikita mo na lang din yung resulta mo is that when you continue living here in Canada, it means that you are growing. Wag kang papayag na doon ka lang sa kung ano yung meron ka. Wag kang papayag na nandito ka lang sa baba. Subukan mong makyat doon sa level ng gusto mong buhay. So, yan lang. Did you saw the house of Darcy? What can you say about that? You know what? I thought he would just actually give up. Oh, modern. I saw the master bedroom, and then I think I saw another. What's the one on the master bedroom, and then what's the other room? Another small bedroom. And then another bedroom. There was a washroom and a storage room. And then they bought a new oven. An oven for the person. Can you believe it? It's amazing. I like the house. I love the fridge. I love everything. It's got to John Tigno. We're gonna be your iPhone giveaway. If you have a kid, then we're gonna give them an iPad and an Apple Pen. Don't forget, guys, this is a joke. Yan. Ano mo sabi mo dun sa bagong bahay ni Darcy? Yung kapitbahay natin. Maganda kaya. Parang starter home talaga siya. Pero maganda siya. Subscribe and hit the bell button. Tama ba?